Posibleng 3 pang senador ang sasampahan ng kaso ng Office of the Ombudsman sa mga susunod na araw ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Ito ay sa gitna ng samot-saring mga kontrobersyal na nangyayari ngayon sa mataas na kapulungan. Yan ang umarangkanang balita ni Mari Ocampo. Pinaghahandaan na ng Office of the Ombudsman ang pagsasampa ng kaso laban kay Senator Jinggoy Estrada na nahalal kamakailan bilang Vice Chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Isa si Estrada sa mga nirekomendahang kasuhan ng plunder, graft at bribery ng Department of Justice kaugnay sa mga maanumalyang flood control project. Paliwanag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, nirepaso muna ng tanggapan ng rekomendasyon mula DOJ para mapatibay ang kasong ihahain. Target na maisumite ang kaso sa Sandigan Bayan ngayong Huwebes. Gusto namin pulido ang kaso. Tsaka gusto namin, pag final namin yung kaso, yung ebidensya hawak na namin lahat. Samantala, kinakailangan aniya ng 2 linggo para maplansya ang ihahaing kasong plunder para kay Senator Joel Villanueva. Matatandaan na iniimbestigahan ng Ombudsman si Villanueva kaugnay sa umano'y kickback na kanyang nakuha sa mga flood control project. Ayon sa Ombudsman, maaring umabot sa kabuang 7 o higit pang senador ang masampahan ng iba't ibang kaso kaugnay sa kanilang investigasyon. I think that at least 3 more senators. Hindi ko alam kung yung 3 pa plunder ang ipa-file namin, hindi pa namin alam. Pero maraming violations of law kaming nakita. I got his word. He is not... Pinabulaan na naman ni Remulla mga paratang laban sa kanilang opisina ni Senator Rodante Marcoleta. Ayon sa senador, tila iniisa-isa raw kasi ng ombudsman ng mga senador bilang parte ng mas malaking plano na pahinain ito. Pero sagot ng ombudsman, I do not want to get into the political mix of it kasi ito napakalinaw naman yung kaso niya. Wala akong kung majority minority. Pare-pareho lang sa akin yan . Depensa pa ni Remulla, bukas pa rin siya sa posibilidad ng restitution o pagbabalik ng pera bilang bahagi ng posibleng pagresolba sa ilang kaso. Nais din nila na ma-review muli ng Korte Suprema ang umiiral na interpretation ng plunder law dahil para sa kanya, naging impossible to prosecute na umano ang plunder dahil sa mga nakaraang ruling. May ilang requirements umano sa mga nakaraang Supreme Court decisions na para sa kanila ay wala naman sa mismong batas sa plunder. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.